Mapagpalang araw po. Nandito po tayo ni Kuya Ador sa kanyang tahanan. Tahanan po ni Kuya Ador to, ano? Dito sa barangay 94, Sonny, Disikuan, Tondo, Manila. Dati po siyang barangay official, kagawa, then chairman. Ngayon, hindi na po kasi yan po siya karamdaman, ano? Kaya, magbuhat na makilala ko, pinapasyal ako, nagdadala tayo ng salita ng Diyos sa kanyang tahanan. Ito po, video ito. Para naman po refreshing. Kumbaga, pagkataginit, naghanap tayo ng prutas na mag-refresh sa ating pagkakatawan. Ito naman po salita ng Diyos ay refreshing naman para sa ating pagkaluluwa. Panginoong Diyos, sa aming Ama, minsan sa mga mo kami, hindi ko yung Ador, sa pagbubulay ng iyong salita, sa pagkatasalita mo, ay pagkain ng aming kaluluwa at siya pong nagre-refresh sa aming pananampalataya. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po sa kasulatan, ang sabi ni Apostol Pablo sa chapter 5, dito po sa 15. Kaya tingatan ninyo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino, hindi ng mga tulad ng mga mangmang. 16, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti. Ayan. Maliwanag po ang sabi ni Pablo. Masama. Alin daw po yung masama? Ang takbo ng daigdig. Lalo na po ngayon sa panahon natin. Huwag na tayong tumingin sa ibang bansa. Tumingin na lang tayo sa Pilipinas. Ang bansang Pilipinas po ay nasa matinding kadiliman dahil po sa nangyayari sa larangan ng politika. Hindi po masama ang politika. Ang masama, yung nagpapatakbo sa politika. Yung mga namumuno, yung mga hinilal natin upang pamunuan tayo. Kanya lang, napakasama na po ang ating mundo ngayon. Itong mundo natin kinagagalawan, ang sabi ni Juan sa kanya pong sulat, babasahin natin, ang sabi niya ay sa unang 1:5-19, at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. The entire universe. Anong sabi niya? Nasa kapangyarihan ng dyablo. Tingnan niyo po ang bansa natin, kaibigan. Saan ka nakakita? Saan ka nakakita na yung isang may kaso, kagaya ni Bato, kinakanlong ng kapwa niya senador? Pinakita sa TV yun eh. Magbuhat po ng November, nakaraang taon, hindi na po siya pumapasok at sumusweldo siya. Pero yung pangkaraniwang tao, pag hindi ka pumasok, wala ka sweldo. Minsan lang pumasok at meron naman siyang warrant of arrest, pero in-ignore niya po yun. Bago po nangyari yung sa Senado, pinadala siya ng subpena, pinagre-report siya sa CIDIB sa krame. Hindi siya nag-report. Lihim siyang pumasok sa Senado, merong NBI doon na 2 babae, itinulak niya. At nagpumilit po siya tumakbo. At pagkatapos sabi niya sa kanyang salita, nag-wrestling daw. Wala naman po wrestling nangyari. Kaya ang sabi ng NBI, tumakbo siya kaya siya inabol. Kasi nga po,
isisilbi sana yung warrant of arrest at babasa siya ng Miranda rights ng NBI sa pamumuno ni Attorney Melvin Matibag. Ang pinadala po nila 2 babae para wala sanang gulo. Kaya kaso mo, inulak niya yung 2 babae. Wala siyang respeto sa batas. At kinanlong pa siya ng Senado sa pangunguna ni Alan Cayetano, kung tawagin nila Caldero or Tengkey. Pinagtulungan siya si Joel Villanueva ng Jesus is Lord, na simbahan ni Brother Hedy Villanueva yan. Si Marcoleta na Iglesia ni Cristo, si Jinggoy, isang Katoliko, si Robin Padilla na isang Muslim kuno. Saan ka nakakita, kaibigan? Kaya sabi ni Apostol Pablo, sapagkat masama ang takbo ng daigdig, ang mundo po natin kinagagalawan, ang sabi ni Juan, nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Alam niyo po, nung nangaral po si Pablo sa Efeso, tingnan po natin sa chapter 2. Ganito po ang kanyang sinasabi. Verse 1, nung unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Si Bato po, kasalukuyan nagtatago na. International fugitive na po siya. Sapagkat ang matol sa kanya ay ang ICC, pang-international po. Kaya lang po nakikialam ang isang ICC sa mga bansa sa buong mundo kapag yung gobyerno hindi po kumikilo sa kanilang justice system. At sa panahon po ni Duterte, hindi po gumagalaw ang justice system ng Pilipinas. Kaya doon po sila nagpunta yung lahat ng biktima ng EJKO ng Tokang. At doon po dininig ang kanilang mga hinaing at doon po sila nakakuha ng warrant of arrest. Kaya nakakulong na po si Matandang Duterte at sana yan isusunod na sana si Bato. Siya po ang co-perpetrator. Ibig sabihin, ang nag-uutos na pumatay si Duterte, ang nag-execute si Bato kasi PNP chief po siya sa kanyang panahon. At yan po pinakita nila sa Video International. Napanood ng buong mundo yan. Hindi lang po tayo dito sa Pilipinas, kundi ang buong mundo, napanood po yung mga video na yun. Kaya pala, ang sabi ng Biblia, sabi ni Pablo, kapag nabubuhay ka sa kasalanan, ang sabi niya, patay ka. Sa kasalukuyan po, walang kaugnayan si Bato sa Diyos. Pagkatapos ginagamit niya po ang Diyos. Trusting God kanya po doon sa Senado. Kaya kung talaga naniniwala ka sa Diyos, Bato, ba't hindi ka sumuko? Bakit hindi mo harapin ang iyong kasalanan? Kung may kasalanan o wala. Kung wala, absuelto. Kung meron, magbayad ka. Ngayon, sila Peter Cayetano, pati po yung Sergeant at Arms ng Senado, mista pala ni Bato sa PMA. 3-star general po yun ng Philippine National Police. Nung magretiro siya, si Aplaska. Ngayon, may kinakarap po silang investigasyon ng Ombudsman. Obstruction of Justice. Isipin niyo po, sa dami ng gwardiya ng Senado, bakit nakalabas? Hindi nila nakita kasi po yung pinakahepe ng mga gwardiya si Aplaska, natural. Siya po ay mista. Kaya malaya pong nakatakas ng madaling araw si Bato. Ngayon nasa si Bato, hindi natin alam. Pero sinisiguro ng Biblia, kapag nabubuhay ka sa kasalanan, ang sabi niya, patay ka na. Kahit magdasal ka pa Bato, sa Biblia, ayon kay Pablo, ulitin ko, nung unay mga patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. 2, sinunod ninyo ng masamang takbo ng sanlibutan ito. Ano yon? Patay dito, patay doon. Pati mga pulis, kinasangkapan nyo po ang organisasyon ng Philippine National Police. Alam nyo po ba kung ano PNP nung panahon ni Duterte? Sila po yung kriminal. Ginamit sila upang pumatay ng mga tao. Kaya ayon sa datos na nakuha ng Philippine National Police,
30,000 po ang pinatay nila sa panahon nila. At hindi lang yan, marami pa pong walang record na nakuha sila. Yung record na hawak nila is 30,000 lang po. Sabi ni Pablo, sinunod ninyo. Meron pala silang pattern. Anong pattern nila? Ang masamang takbo. Meron po bang justisya sa panahon ni Duterte? Wala. Kaya nga, tumakbo sila sa ibang hukuman katulad ng ICC. Ginawa po yan, ito na lang ha, dito po sa ating bansa, nagpasa sila ng batas. At isa sa mga pumirma ng batas, 1851, na kapag ikaw nagkasala ka sa ibang bansa at tinatulang kanila doon, binigyan kanila warrant of arrest, dapat dalhin yan. Pero si Peter Cayetano po, kinontra niya yung kanyang pirma. Isipin nyo, pumirma siya noon eh. Pero ngayon, kinontra niya yung pirma niya. Alan Cayetano versus Alan Cayetano. Nakita mo sa Senado, paludlod pa, nagdadasal, may hawak pang Biblia. Nakaganyan pa, may Biblia. Pero yung batas na pinasa nila, hindi po nila sinunod. Kaya sila po ay mga patay na rin po sa Diyos sa kanilang kalagayan. Nung sabi ni Pablo, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa inyo, napailalim kayo sa prinsipe ng kasamahan ito. Sino yung prinsipe ng kasamahan? Walang iba po si Satanas. Kaya ngayon po, ang nag-ahari sa kanila ay si Satanas. Kaya ang ating bansang Pilipinas ay nasa madilim na kalagayan po. Nasa madilim na kalagayan. Kaya nung si Apostol Pablo po, i-appoint ni Panginoong Yesus bilang apostol, bilang kanyang mga ngaral, bilang ministro niya. Anong sabi ni Jesus Christ kay Pablo? Ganito po ang kanilang usapan nung naglalakbay po si Pablo sa Damasco. Dito po sa Gawa chapter 26, verse 12. Ganito po ang mababasa. Yan po ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong saserdote. Kasi, ng katanghalian tapat, habang kami naglalakbay, nakita ko po, Haring Agripa, ang isang matinding liwanag mula sa langit. Maningning pa kay sa araw. Nakasisilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. 14. Kami pong lahat ay nasa basog sa lupa. Narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ikaw na rin ang nasasaktan sa paghimagsik mo yan. Para kang sumisikad sa tulis. Kasi, at tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. 16. Tumindig ka, Pablo. Napakita ko sa iyo upang ikaw ay suguin. Magpatutuo ka tungkol sa nakikita mo ngayon at pagkikita ko pa sa iyo. 17. Ililigtas kita sa mga Hudyo at mga Hentil na pagsusuguan ko sa iyo. Ito na po. 18. Susuguin kita sa taong iyon, sa mga taong iyon, upang imulat ang kanilang mga mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal ng Diyos. Noong pa pala, meron na po palang kadiliman ng mga tao. Ito. Inutosan ni Jesus Christ si Pablo. Ano daw yung pagsusuguan niya sa kanila? Sila'y nasa kadiliman. Nasa kadiliman po pala yung pagsusuguan ng Panginoong Yesus kay Pablo. Anong gagawin ni Pablo? Pangaralan mo ang mga yan. Sapagkat sila'y mga nasa kadiliman.
mula sa kadiliman, dalhin mo sila sa liwanag. Mula kay Satanas, dalhin mo sila sa Diyos. Eh bakit po? Kasi po, ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng diablo. Alam niyo po, bilang tao, hindi natin nakikita si Satanas. Pero tayo po, nalalaman ni Satanas yan. Kita tayo. Parang puppet. Kaya yung mga puppet ni Satanas, walang iba po, yung lumalabag sa salita ng Diyos. Isipin nyo, yun lang pakaraniwang ng tao. Halimbawa, dito sa bahay ni Kuya Kador, merong isang pumuntang kriminal dito. Halimbawa, sabi niya, Wador, tago mo muna ako ha. Di tinago. Tapos may dumating na naghahanap. Oy, nakita mo ba yung tao? Ay, hindi ko nakita yan. Umalis na sila. Meron ba nagawang kasalanan si Kuya Kador? Meron. Dahil yung kriminal na tumakbo sa kanya, tinago niya. Kinalong niya. Imbis na ibigay niya sa lagad ng batas, ganyan ang nangyari kay Bato. Kaya nang in-interview po nila PNP chief, eh baka naman meron kayong special treatment dahil dati yung boss yan. Dating PNP chief, si Bato. Hindi malayo mangyari yun. Dahil yung PNP po natin ngayon, yung PNP chief natin si Nartate, ay PMA din po pala yan. At siya po ang nagrekomenda sa kanya bilang PNP chief, walang iba kundi si Senator Amy Marcos. Isipin niyo po yan. Ang nakaupo pa ng PNP si General Torre na gumawa ng paglilingkod sa bayan. Bigla po siya sinibak para lang ilagay si Nartate. Sino po si Amy Marcos? Kaibigan ng mga Dutertes. Isipin nyo, kapatid niya si Bongbong, sinisira niya sa social media na ang aking kapatid ay adik. Isipin nyo po yan. Gumagamit ng droga. Siniraan niya sa rally ng Iglesia ni Cristo sa Luneta. Nakisawsaw siya ron. Pinagbigyan naman ng Iglesia ni Cristo. Hindi dapat pinagsasalita ang mga ganyan. Bakit? Isipin mo. Sabihin mo sa Diyos kayo pagkatapos ang inyong bisita ay naninira ng kanyang kapatid. Marites. Kaya yan, umani ng bati ko si Amy Marcos. Kasi nga po, meron siyang ambisyon. Politika. So, doon lang sirain niya ang kanyang kapatid na si Bongbong. Imbis na ipagtanggol, sinisira niya pa sa harap ng social media. Hanggang ngayon, binabanatan niya. Sipin niyo po, anong klaseng kapatid yan? Anong klaseng kapatid yan? Dapat pagkapatid ka, ipagtanggol mo yung kapatid ko. Hindi. Sinisirahan niya pa ang kanyang kapatid. Kasi po sa ambisyon. Kaya ang ating bansa po ngayon ay nasa kadiliman ni Satanas. Salamat sa Diyos. Salamat kay Jesus. Kaya tayo pong mga tao ngayon ang nahiipit sa away politika ng dalawang partido. Dalawang partido po nag-away lang. Duterte at Marcos. Yan lang po. Nag-ahaway. Tayo ngayon mga sibilyan, tayo po yung nagiging kawawa ngayon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, nasabi ng Panginoong Yesus kay Pablo, puntahan mo yung nasa kadiliman. Dalhin mo sila mula sa kadiliman, dalhin mo sila sa liwanag. Mula kay Satanas, dalhin mo sila sa Diyos. Yan palang kadiliman, simbolo pala niya. Ibig sabihin po, totoo ang Biblia na itong ating bansang Pilipinas ngayon, pinamumugaran ni Satanas.
At ang kanya pong pugad ay walang iba kundi ang Senado. Ang Senado po ang kanyang inuupuan ngayon. Nakapagtataka nga po, nagsipag-aral, mga abogado pa man din. Pero sila mismo ang kasabihan, lawmaker, lawbreaker. Silang gumawa ng batas ng crimes against humanity. Sila din po yung lumabag sa batas na yan na ipinasa nila sa ating Kongreso. Nakakalungkot naman. Dahil lang po sa personal na interes na sila po'y maghari dito, sukdulang masama, hindi na po nirespeto ang mga batas na kanila rin naman ginawa. Kaya sabi ng maraming mga abogado, mga batikang abogado, sila nga nagpasa ng batas na yan, sabi nila. Sila ngayon ang lumalabag dyan sa batas na ipinasa ng Kongreso. Nakakalungkot. Yung mga magulang na nawalan ng mahal sa buhay dahil sa Tokang at EJK, sila po ang pinakakawawa. Bakit? Hindi po nila makita ang katarungan sa ngayon. Sa ngayon. Para po nila pinaglalaruan ng gobyerno ni Marcos. Para ko na rin nakikinita, pinagtatawanan, di ba to? Si Bongbong. Isipin niyo, ano sabi niya kay Bongbong? Huwag mo kong ibigay sa ISIS. Nakiusap yung pala, tatakas lang pala. Gumawa silang kumusyon, nagbarilang puno. Wala naman nagbarilan po. Ang bumaril po, sila lang. Binaril yung bintana, yung dahan papuntang PNB, doon sa Senado. Kumbaga, gumawa sila ng malaking gulo para pagtatakas ang bato, hindi po nila namamalayan. At nagtagumpay nga po ang kademonyuhan nila na ginawa nila Alang Cayetano. Sabi niya nga sa kanyang mga privilege speech, kung hindi kayo believe sa akin, ang Diyos believe sa akin. Pati Diyos dinadamay niya. Pati Diyos dinadamay niya sa kanyang paglabag sa batas. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin sa Biblia. Binibigyan lang mo kami ng liwanag. Salamat po sa liwanag na binibigay mo sa amin ng Diyos. Palain mo po ang iyong salita na aming napakinggan ayon sa kasulatan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Kayo pong mga nanonood ng video, wala tayong political color na pinapanindig. Po, wala kayong dapat ikagalit. Manapay, pagdasal niyo po ang bansang Pilipinas, nawa, kahabagan tayo ng Diyos. Amen? God is good. Datayin niyo po kaibigan ni Jesus, Brother Manny Bautis, si Sir Escuyador, sa kanyang tahanan, Barangay 94, Sunid, District 1, Tondo, Manila. God bless us all po. Bye-bye.